Ang mga tao ay naturuan na magkaroon ng sarili nilang sistema ng pagpapahalaga at huwag ikumpara ang kanilang sarili sa iba. Pero sa tunay na buhay, ang kompetisyon at pagkukumpara ay nasa lahat ng dako. Mula sa laki ng ating kinikita hanggang sa gaano karaming thumbs up ang ating nakukuha. Pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkukumpara ng kanilang sarili sa iba, sa edukasyon, abilidad, anyo, career, kasikatan, at mga narating sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi masaya, nababalisa, hinahamak o walang silbi. Pero ano ba ang tunay na halaga ng tao? Nasasabi ba ang tunay na halaga ng tao ng mga nabanggit na bagay? Hindi. Dahil ang lahat ng bagay na iyon ay mawawala rin isang araw. Ang mga kaluwalhatiang iyon ay saglit lamang. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Gayunpaman, hindi lamang may katawan at isipan ang tao. Ang tao rin ay may espiritu na nagbibigay sa kanya ng pinakamataas na halaga. Sa pamamagitan ng pantaong espiritu, maaaring makaugnay at matanggap ng tao ang Diyos na manlilikha bilang ang kanyang buhay na walang hanggan at pagkatapos ay nagiging isang anak ng Diyos. Ang tao ay nakalaan para sa walang hanggan. Hindi katakatakang ang Diyos ay naging isang tao, si Jesus. Dumating siya upang hanapin ang tao. Katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng mga maririkit na perlas at nang makasumpong ng isang perlas na lubhang may halaga, yumaon siya at ipinagbili ang lahat. Anuman ang mayroon siya at binili ito. Nangangahulugan ito na nagbubo si Jesus ng kanyang dugo at namatay upang bilhin ka at ilabas ka sa isang lugar kung saan, katulad mo, ay hindi nalalaman ng mga tao ang iyong tunay na halaga. Pinahahalagahan ka ni Jesucristo bilang isa na mas mahalaga kaysa sa ano pa mang nasa lupa, maging higit pa sa sarili niyang pangkaluluwang buhay. Hindi dahil sa iyong edukasyon, itsura, abilidad, at mga nagawa, kundi dahil lamang sa ikaw ay tao. Ngayon, si Jesucristo ay nasa pagkabuhay na muli bilang isang espiritong nagbibigay buhay at nais niyang ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Sa pagtanggap mo sa kanyang buhay sa loob ng iyong espiritu, matatamasa mo ang katotohanan na ang tunay na halaga ng tao ay ang maging kaisa ng Diyos sa buhay at kalikasan. Matatanggap mo siya ngayon sa pamamagitan ng pananalangin ng gaya nito. Panginoong Jesus, salamat sa paglikha mo sa akin na may espiritu. Salamat dahil namatay ka para sa akin at salamat dahil binili mo ako sa pamamagitan ng sarili mong dugo. Purihin ka na ngayon ay nasa pagkabuhay na muli ka na. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking espiritu upang aking maging buhay. Iniibig kita, Panginoong Jesus. Amen.